Kundi ang mensahe ng awitin, ano? Lahat na natin nakikita ay nalikha lamang sa pagitan ng salita ng Panginoon. Amen? Pero kita mo, para maligtas ka, ibinigay naman niya yung buhay niya para sa iyo. Amen? Mas mahalaga ka kaysa mamili ka ng Panginoon. Alright. Now, di po kung simba, yung book of Mark, chapter 8. Aklat ko ng Marcos, kapitulo 8. Mark, chapter 8. At salamat po sa ating mga bisita ng umaga. At higit sa lahat, sa mga nag-anyaya po sa kanila. Okay, the book of Mark, chapter 8. Marcos, kapitulo 8. At ating kung babasahin mula talagang 1 hanggang 6. Mark chapter 8, verse number 1 hanggang number 9 na po. Natagano po ninyo at magkaroon tayo po ng palitan pagbasa habang kayo pinuha po na lamang. In those days, the multitude being very great and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him and said unto them, and if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way, for divers of them came from far. And he asked them, how many loaves have ye? And they said, 7. And they had a few small fishes, and he blessed and commanded to set them also before them. And they that had eaten were about 4,000, and he sent them away. Now, ito po yung ikalawang pagkakataon na ang Panginoon ay nagpakain ng libu-libong tao sa pamamagitan lamang ng kung ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda. Now, ibig kong makita yung rin, itong lahat na ito'y naganap, ang umpisa ay sapagat mayroong nagbigay kay Jesus ng tinapay. Yung dapat isa? Amen? Hindi ito magagawa ng Panginoon kung walang nagbigay sa Panginoon. Di ba naman isa? Amen? Bago makagawa ang Diyos, may magbibigay muna sa Diyos. Di ba namin? Amen? At yung ibinigay sa Diyos, yun ang kanyang i-bless. Di ba namin isa? Amen? Amen? Upang may magawa ang Diyos sa pamagitan noong nagbigay sa Diyos. Alright? Narinig kong basin niyo yung talatangan ay magdoon ko ibig na mag-focus kayo mabuti. Okay? Now, ilang libo yung napakain? Ilang libo? 4,000. Okay? At ilan yung natira doon sa pinadami? Karatang 8? 7 basket. Okay? 7 basket. No? Now, sa pamagitan lamang po ito ng 7 tinapay at 2 maliit na isda. Now, notice verse number 6. Ano po itong ulan? Nandiyan kayo? Alright. Now, okay. So, ang tagpo ay 3 araw ang Panginoon na nangangaral. At yung mga tao nito, 3 araw niyang kasama. Wala silang kinakain. No? At alam ng Lord, gutom na sila. Iba lang isa. Sabi ng Panginoon,
Kung sila po'y pauwiin ko pa, baka sila'y malaglag sa kalsada, sa kuto. Tama? Amen. Tama? Amen? Kaya nagmalasakit siya. Kaya sabi ng Lord, sa verse number, sabi ng Panginoon number 5, okay, how many loaves have you? Ilang tinapay ba mayroong kayo? Ano na sagot ulit ng mga disipulo? Pakilakas? 7. Saan ang galing yung 7 na tinapay? Talagay isang galing yung 7 na tinapay. Kung walang dali mga gusto, may mga tao doon na may dala. Siguro pinagsama sa pito lamang ang lumabas. The number is number 6. And he commanded the people to sit down on the ground. And then, what? Pakalakas. And he took the 7 loaves. Alright? So may nagbigay ng 7 tinapay sa Panginoon, he took it. Amen? Ginuhitan ko yun. He took the 7 loaves. Okay? Mula sa nagbigay ng tinapay, he took it. 7 loaves. Alright? And then, ipinag-pray niya, pinagputol-putol niya, and sumunod is what? And gave to his disciples. Alright? So may nagbigay, kinuha ng Panginoon, at pagkakuha ng Panginoon, ibinigay din niya sa mga apostol. Ipalami? Now, kasi niya po din, bago pa ako wala yung gusto ko sabihin, alright, ibinigay niya sa mga apostol, no? Alright. And then, for what reason na kanyang ibinigay sa kanyang mga apostol? And gave to his disciples, for what reason? Upang ihain din para sa iba. Amen, isa? Amen? Kinuha niya, alright? Ibinigay niya sa mga apostol upang ibigay din sa iba. Alright? Di ba alam isa? Ano yung aking title? He took and gave and gave. Okay? Inuha niya, ibinigay niya para ibigay din. Hindi para sa sarili niya. Di ba alam? At anong naging resulta? Napakain ng libo-libong tao. Busog silang lahat. Di ba alam? At may natira pang 7 basket. Already? Now again, sino mag-uwi ng 7 basket? Ng tinapay? Yung nagbigay sa Panginoon. Alright? Ano yung nagbigay sa Panginoon? Yes, kasi he took and gave and gave. Now, may umaga ay ibig kong ibigay itong sabihin ko na the secret of the Christian life. Sa ganung paraan ay magkaroon pa tayo at mayroon pang magawa tayong mas marami para sa Panginoon. Ibig kong ipakita ngayong umaga itong 3 hanggang 4 na pangyayari ng pagkakaloob. Alright? And listen? Amen? Now, bilang ko na, ibig kong ipakita, no? Okay, yes, someone had to give those 7 loaves. Alright? Kailangan talagang may magbigay ng tinapay sa ating Panginoon upang ang Diyos ay makagawa ng milagro. Nakinig po ako rin? Amen? Amen? At yung ibinigay ng Saul na yun, Jesus took it. Are you with me? Amen? And then, ibinigay niya rin sa mga disciples. Anong kadahilan? Para ihain din sa iba. Okay? Ibinigay sa mga disciples, and the disciples gave to the people. Amen, kisa? Amen? Amen, kisa? Oh, you see? So, okay? At yung tinapay na yun, no? Okay? Napipito, no? Napakain na rin, okay? Yung libo-libo. At mayroon pang lumapis na 7 basket pa.
Amen? Now, lahat ng ito ay nag-umpisa because someone, alright, had to give those 7 loaves to Jesus. Alright? You see? So he took it and gave it para ibigay din sa iba. Parang gisa? Kaya ibig ko magtagay, lahat ng ibinibigay ninyo sa atin, hindi lang talaga para sa atin. Para ibibigay din natin. Amen? At let me remind you, walang nalugi sa nagbigay para sa Diyos. Amen? Bagkus lumabis pa. Alright? Lumabis pa. So magpalit ng Panginoon. Ako po yung patubayan. Sa mensaheng ito na ihahatid ng iyong abang lingkod na umaasa po lalong sa iyo. Naghihintay sa iyo, Panginoon. Nananalig sa iyo. Upang ikaw po'y patuloy mo bakagawa sa buhay ng mga tao ito na dinala mo rito, Panginoon. For great purpose. So help me, dear Lord. Empower me sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Kaya number one, you must give what you have. Okay? Upang makakita ka ng maraming milagro ng Diyos na magagawa niya sa buhay mo para sa buhay ng iba. Di ba namin siya? Ayan? Upang makita mo yung milagro magagawa ng Diyos sa iyo, alright? Para makagawa pa siya sa buhay ng iba. So you must what? You must what? You must give what you have. Alright? Let me give you it is not what you have to give. Hindi kung ano yung iyong ibinigay, kundi kanino mo ito ibinigay. Are you with me? Amen, isa? Amen po sa inyo ulit. Hindi sa mga disipulo ibinigay kay Kristo. Okay? It is not what you give, but it is about who you give it. It will determine what you give will do. Are you with me? Kaya sa Christian, huwag tayong magkaroon ng mentalidad o kaisipan na wala namang halaga itong ibibigay ko. Ano ba naman ito? Wala naman siguro akong halaga ng tao. No, hindi gano'n eh. Alright? Kahit gaano yan, no? God is able to take you small para matugunan ang pangailangan ng maraming tao. Don't listen to the Christian. Kasi si Lucia, si Father Paulo, hindi naman nag-Bible school. Kaunting panahon lamang ang inilagay niya sa sakong bato. Kung tutusin, wala pang ilang taon. Kaunting panahon lang. Pero kita yung resulta. Ang isa, kita yung resulta. At yung gawa ay siyang inaasikaso ng iba ng Isang Bible school. Ang mga lesson yung tinuturo, yung lesson natin sa Sunday school dito, binibigay ko lang sa kanya. Okay? So, konti panahon lang. Ano ibig kong makita niyo? Hindi kung ano yung binigay, kundi kung kanino mo binigay. Alright? Ibinigay niya yung buhay na. Okay? Kaya, sino ka man? Ano ka man? Ha? Kung talagang ibibigay mo lamang yung meron ka kay Kristo, marami pang magagawa. Amen? Amen? So you must give what you have. Ha? Na kung yung tinapay na inabigong tinapay ay sinarili ng tao, akin lang to. Problema niya, hindi kaya nagdali. Akin lang to. Wala, hindi siya nakakakita ng milagro. Hindi makikita yung kakayahan ng Diyos na magpadami ng tinapay na meron siya. So you must give what? You must give what? You must give what you have. So this morning, anong meron ka na kaya mo namang ibigay sa Diyos? Ano meron ka? Talento, lakas, buhay, salapi, yaman, abilidad. Kasi you must give what you have.
Kala ko, basta pinamay ko sa inyo, yung matandang abante, yung senior, wala, nasa Panginoon na siya. Isa may nag-ambito sa kanya na bumisita para mag-preach sa kanilang church, na namumupangan lamang yung church. Then, nung kainan na, sinakay siya ng isang may kotse para dalhin sa kakainan. Testimony ito ng magandang abante, nabasa ko yung kanyang testimony. Hadap na gabra, sabi doon sa mga pastor, tinan niyo po yung malaki simbahan ngayon ng Katoliko. Lupa namin yun. Ibinigay namin yun sa church, sa Katoliko, nung wala pa kami sa loob. Lupa. Takbo na naman siya. Yan, pastor, ilagay niyo po isa pang simbahan na yun, ng malaki. Lote din namin yun. Ibinigay din namin yun. Nung wala pa kami sa loob. Hirap lang. Bakit? May lote pa ba kayo? Pastor, yun ang pagiging na wala na. Ay, malas naman ng baptist. Nung nagkaroon yung mali, kasi may nagbigay. And you understand? So, ganun din tayo. You must give what you have. Salamat sa Brother James, salamat sa gulumbahan. May nagbigay. Ano magkaroon? You must give what you have. Hindi lang salapi, hindi lamang yan, kundi what buhay mo. Amen? May gawain tayo sa Angeles. Bakit? Sapagkat may nagbigay ng buhay. Number 2. Tignan niyo po. Number 2. Verse number 8. Pakalakas. So they did eat. And then what? Kita niyo? Okay? At sila'y nagsikain. At what? Pakalakas. Nabusog. Hindi sila po yung nalamanan ng antiyan. O di ba? Nabusog. Bakit? Kasi may nagbigay. May nagbigay. Nabusogan na. Okay? Pag kanilang pinutan, lumabis. Di ba? Ayaw ko may masaya. Bakit hindi ko nagsalita din yun? Ulutin niyo na nila para walang masaya. Remember that? Bakit? Sapagat lahat mo ibibigay kay Kristo, walang masasayang at ayaw niyang masayang. You see? At lumabis pa ng pitong basket yung basket ng half kalahati naman, puno din. Okay? And then, at napakain yung libo-libong tao. Pangalawang bagay, hindi ko makikita na secret to getting more than na naibigay mo is what? Tandaan nyo lagi, God always gives back. God always give back more than what you can give. Nakatingin po, ito yung sikreto ng pagkakaloob. Matatanggap mo yung higit pa sa ibinigay mo. Amen? Isang buhay lang binigay ni Brother Paulo. Pero ilang kaluluwa yung ligtas na roon na naglilingkod sa Panginoon. God always gives back more than what you can give. Ano ba siya? So, sino mag-aakala na yung 7 tinapay na yun ay kakain ang 4,000? Amen? Siguro, Brother Jason, kahit yung tinapay na kasi ng speaker, hindi kayo kumain ng 4,000. Nakikinig ka sa akin? 7 loaves. Parang yung panahon ni Brother Oscar, Brother kapag sabi 7 loaves, yung panahon mo ba, pandiunan? Tanda niyo ba, Ate Yoli, yung pandiunan? Tinapay na pwede na yung unahin. Pero ganun talaga lang, yung parang tasty yun na hindi naman na-slice. 7 loaves. Okay.
pitong tinapay, napakain ng 4,000 at lumabis pa ng 7 basket. Listen, upang iuwi nung nagbigay. Anong mensahe? Pakalakas, God always what? Yes, ang Diyos lagi niyang ibinabalik yung anumang ibinigay mo sa iyo. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ang Diyos lagi niyang ibinabalik yung ibinigay mo sa Kanya at higit pa sa iyong ibinigay. Now, again, okay. Ay, tulutan niyo akong ulit-ulitin ko. 31 taon na tayo. Kayo mismo mga nagbibigay ang makakapagsabi, nagbabalik ang Diyos. At higit pa sa ibinigay mo sa Kanya. God is faithful. God is faithful. Okay. Kaya huwag kang magdalawang isip. Diba? Na maghandog ng buhay mo. Huwag kang magdalawang isip na maghandog ka ng paglilingkod. Huwag kang magdalawang isip na maghandog ka ng panahon sa Kanya. Huwag kang magdalawang isip. At huwag kang magdalawang isip na maghandog ka ng salapi para sa Lord. Yung para sa Kanya, sa Kanya. Amen? Lord, ito yung ikapo mo. Walang question ito. Huwag ka na magpapaniwala doon sa mga nagsasabi na hindi na nauso ang ikapo ngayon. Okay, lahat ng mga ito, no? Lahat ng mga ito, okay, ayaw lang magbigay sa Diyos. Amen? Kung si Abraham nga, wala pa yung loan, nag-text na. Si Jacob, wala pa rin yung loan, pinangako ng ikapo. Amen? Amen? At nang pagpasok ng panahon mo, isinama sa loob. Follow me? At walang isa mang talata, maging sa bagong tipan, ang ipinagbawal ng ikapo. Wala. Amen? Amen? Sa pangit yung pag-iikapo, ito yung ibinabalik mo yung para sa Kanya. Nagsasauli ka lang. Hindi ka nagbibigay pa, nagsauli ka lang. Amen? Pag nag-ikapo ka lang, tsaka ka ngayon magbibigay mula sa nakarado sa ikapo mo. Alam mo ba? Amen? And don't forget, God always what? Gives back more than higit pa sa ibinigay mo sa Kanya. Amen? Naranasan ng mga tao ito. Pagpapihira, ibinigay ko lang yung 2 tinapay ko, mag-uwi ako ng isang basket. Bakit? Tapat ang Diyos na nga. God always gives back more than what we can do. In Luke chapter 6 and verse 38, give, and it shall be given unto you. Pakibasa natin ng malakas Tagalog. Sabi ni Jesus, magbigay kayo, at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pigpig, liblig at what? Umaapaw ay ibibigay nila sa iyong kandungan, sapagkat sa panukat na yung isusukat ay doon ka rin muli susukatin. Kita mo? Umaapaw. Hindi ka dadayain ng Panginoon. Okay? No, sa English Bible, no, mas naintindihan ko sa give and it shall be given good measure. Kita yun? Alis ka ng good measure. Tamang sukat. Anong mensahe ng good measure? Faithfulness. Honesty, ang Diyos tapat. Hindi ka paradayain. Alright? And He always gives more, He always gives more than what you can give. Higit pa sa kayang ibigay sa Kanya. In John chapter 6, verse number 12 to number 13, saan ginagawa? John chapter 6. Verse number 12 to number 13. Nandiyan po kayo? Dito po ay 5,000 mahigit ng tao. No? Gutom na rin sila. Sabi ni Felipe sa verse number 7, Lord, 200 penny worth of bread ay hindi sapat para kumain sila ng kaunti lamang. Sabi ng Lord, verse number 8, one of His disciples, Andrew,
Simon Peter's brother said to him, Lord, there is a lad here. Meron siyang limang pirasong tinapay at 2 pirasong maliliit na isda. But what are they among so many? You see, sa mata ng tao, minamaliit, talagang mamaliitin mo. Mamaliitin mo talaga. Yung 5 tinapay, 2 pirasong isda. Di ba? Katumbas ng 5,000 kalakihan. But in verse 11, again, Jesus took the loaves. Kinuha ng Panginoon yung tinapay. Ito'y kanyang pinag-pray at i-distribute sa mga disipulo. At yung mga disipulo naman, nung matanggap, i-distribute din sa mga tao. Maliwanag ba? Amen? Amen? Kinuha ng Panginoon, He took it, He gave it, and the disciples gave it also to the people. Di ba namin guys yan? Alright, I notice verse number 12, pakalakas, when they were what? Again, nabusog silang lahat. Alright? At sabi ng Panginoon sa mga disipulo, gather up the fragments that remain. Ipunin ninyo, ulutin ninyo ang pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang lakas ko, walang anumang masayang. Ano ulit ang mensahe? Walang masasayang pag ibinigay mo sa Panginoon. Buhay mo man yan, lakas mo man yan, talino mo man yan, salapi mo man yan, walang masasayang sapagkat hindi niya gustong masayang. Verse 13 ulit, therefore, they gathered them together and filled what? Again, 12 basket naman. Alright? Sino ulit ang mag-uwi? Yung nagbigay siyempre. Sapagkat ang panagdunan ng Lord, okay, siya yung bibigay, higit pa sa kaya mong ibigay sa Kanya. Alright? Amen, guys na? Now, you can keep the little na meron ka at manatili itong kaunti lamang. Or you can give what you have sa Diyos by faith. At tingnan mo kung ano ang magagawa ng Diyos para dito. Okay? God always gives back more than what you can give. Amen? Remember yung Sarephat widow, na inutusan ng Panginoon na kanyang kupkupin, alugain yung kanyang propeta na si Elijah. Remember that? Nung datnan siya ni Elijah, gaano karaming halin na meron siya ulit? 1 dakot na lamang. Maliwanag ba? Gaano mantika meron siya? 1 patak na lamang. Maliwanag ba? Amen? At meron siya, di ba meron siyang pangamba? Ano yung meron pangamba? Pagkakain namin nito, maghihintay na lamang kami na kamatay sa pag wala ng kasunod. Anong sabi ng propeta? Gawin mo, pinapagawa ko sa iyo. Ipagluto mo ako, kakain ako at kakain kayo. Buhay ang Diyos ng Israel. Hindi mauubos ang iyong harina at ang mantika. Kaya lumabis pa. Tama ba? Lumabis pa. Yes, God always what? God always what? Yes. He always give back more than what you can give. Okay? More than what you can give. Be faithful Christian. Huwag kang magdalawang isip na maghandog ng iyong sarili, ng iyong buhay, ng iyong lakas, at ng iyong salapi sa gawain ng Panginoon. Now, how do you give? Kung meron ka, paano mo naman ibibigay? How do we give to God? Saan pa na? Of course, give with faith. Give with what? Give with faith. Hebrews 11:4, by faith, Abel. Di ba? Siya'y naghandog. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain.
Sa magitan lang nila, sinaksihan sa kanilang siya'y matuwid na nagpapatotoo sa ang Diyos na tungkol sa kanyang mga kaloob at sa pamagitan nito, patay na siya, nagsasalita pa siya. How do we give to God? Pakalabas, by what? By faith. By faith, magkaloob ka na may palataya. Accepting, believing, and obeying the Word of God. Amen, Krishna? Amen? By faith, sinabi ng Diyos, gagawin ko. Maliwanag ba? Ipinabagawalis, gagawin ko. Okay, by faith. Alright, by faith. Bakit ako dapat magtatays? Sapagat sinabi ng Diyos, gagawin ko, by faith. Amen? Pagkatapos ba ako, mawalan ako? No! Sapagat nangako ang Diyos, He will open the windows of heaven at ibubuhos sa akin yung pagkabalang wala akong sukat na paglalagyan. Amen? Mag-opening ako. Bakit? Sapagat sinabi ng Diyos, give! And it shall be given. Okay. How do we give to God? By faith. Alright. Amen? Amen? No, don't forget, God receives our offering and He responds. Maliwanag ba? Buhay ang Diyos. Siya ang tumatanggap. Hindi sa atin. Okay. Pag nagbibigay ka dyan, nakikita mo ba? Ibinigay mo, pero ang Diyos ang tumatanggap. At ang Diyos ang siyang sumasagot. Ano sabi din ng aking binasa, John Justin? Okay, itong si Abel, nagbigay siya ng higit na mas mabuting kaloob. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain. Ano pinapakita? How do we give to God? Pangalawa, give with the best offering. Pakalakas na? Paano ka magkakaloob? Paano? With the best offering to God. The best. Hindi yung tira-tirahan lamang. Hindi yung mga pinaglumaan. Nakikinig mo sa akin? Okay? Give with the best offering. Alright. In Malachi chapter 1, 6-8, hindi ba itong Israel ay namumroblema sapagat naghihirap sila, nagkakagutom sila? Hindi ba sabi na, nasaan yung sinasabi niya na iniibig niya kami? Nasaan? Bakit ganitong buhay namin? No, sumagot ang Diyos. Pakalakas. Iginagalang ng anak, pakalakas na, ang kanyang kailan. At ng alila, ang kanyang Panginoon. Kung ako ngay Ama, saan nandoon ang aking daral? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga saserdote, na hinahamak ang aking pangalan at inyong sinasabi, saan namin hinahamak ang inyong pangalan? Number 7. Kayo'y naghahandog ng kalumal-dumal na hain sa aking dambana. At inyong sinasabi, saan naman nilalapastangan ka? Sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak. Number 8, pakatakas nga. Pagka kayo naghahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan, at pagka kayo naghahandog ng pilay na may sakit, hindi ba yun masama? Iharap mo, ito yung ibigay nyo sa mga gobernador. Malulugod kaya sila? Tatanggapin ba nila ang yung pagkatao? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Nakita niyo? Ba't nagdurusa sila ng problema nila? Sapagkat kapag naghahandog sila ng Diyos, yung may sakit ng hayop, yung bulag, yung pilay, ay yun ang ibinibigay nilang pinakahandog sa Diyos. Di ba kalapastanganan mo? Magbibigay ka sa Diyos, yung may sakit, yung luma, yung tira-tira, subukan ba kayo ibinibigay mo sa akin, yun ang ibigay mo sa gobernador niyo, kung hindi siya magaling sa iyo.
Nakikinig mo ba sa akin? Ano mensahe? Kung magbibigay ka sa Diyos, by faith. Ano yung pangalawas? The best. Offering. Amin ka siya? Give with the best offering. Alright? Now, tanda natin ang now, giving is an expression of worship to God. Nasabi ko, giving is what? Ang pagkakalaliwag, ito po'y kapahayagan ng ating pagsamba sa Kanya. Eh di ba sa buong bibig ko pagka mag-offering, let us worship the Lord through giving. Naliwanag ba? Amen ka sir? And giving also, reflect, giving, reflect the honor we bestow to God. Di ba namin? Ang ating ito rin po'y refleksyon na ating siyang ginadakila, ating siyang kinikilala, at ating siyang iniibig. Nakikinig ka sa akin? Alam ko lang ano ba? Ngayon ko lang sasabihin ito. Nahihiyan na pulis ka. Giving is what? Okay. And also what? That you honor God. Pangalawa, that you are not, ito po'y pagkilala mo sa Kanya. Kung talagang kinikilala mo siya, di ba? Kasi mataas na Diyos, bibigyan mo siya ng the best. Amen? Isa kasi, nung pag nagkakasal ako, tinatanong nung ina, Pastor, magkano bayad sa'yo? Hindi ako makipo. Sabi, pangit ako bakit pangit ako? Hindi ko kaya mag-presyo. Diba, marami madalas yun. Magkano na bayad sa'yo, Pastor? Hindi ko binabayad ng pastor. Kasi ang pastor, hindi ako empleyado ng church. Hindi ako swelduhan. Ang sinasabi ko, hindi ako bigyan. Kung minsan, meron nag-request ng kasal sa akin, foreigner na nagiging sa akin, kasama ko sila ako na. Din ako nun eh. Pastor, magkano naman yung babayad dahil mo siya? Kung pwede pag-usapan yan. Basta't, hindi ko man ako panasagot ko. Huwag natin mo pag-usapan yan. Basta't gagawin ko yung mga gawa ko sa inyo. Hindi ko rin sinabi na bahala ka. Parang nag-personal naman ganun eh. Okay. Sabi ko, ako po yung sinusupport ng church. Ganun ko yun eh. Pag sinabi ko magkano, para kami pressure, tama? Alabas, bayaran ako. Okay. Hindi ko lang masabi na ano bang pagkakilala mo sa pastor? Amen? Ano bang pagkakilala mo sa pastor? Ako ba'y parang kung doon ang bulagyo lang? Ako ba'y kolorum? Yung bang aking title at yung bang aking ordination ay galing lang sa recto? Hindi ko parang gano'n, di ba? I mean, ganun din sa Diyos. Okay? Ang Diyos, yes, nag-text ka. Alright? Nagsauli ka. Paano yung offering mo? Paano yung offering mo? Ang offering, ang sukatan, kung gaano mo siya kinikilala. Kung gaano mo siya iniibig. Di ba namin? Amen? Kung paano mo siya dinadakila. Alright? Okay? Giving is an expression of what? Our worship to God. It also an expression of what? Okay? It also reflects the honor. The honor. Okay? That we bestow upon God. And God is looking for giving galing sa puso. Amen? Kaya minsan tinatawag natin love, give. Bakit love, give? Galing sa puso. Sukatan ng ating pagkilala at sukatan kung gaano ang iyong pag-ibig sa Diyos at sa mga manggagawa ng Panginoon. Alright? 2 Corinthians chapter 9.
and verse number 7. Hindi na po kayo? Okay, 2 Corinthians 9 and verse number 7. Hindi na po kayo? Tayo po lahat sabay-sabay. Every man, according as he purposed in his heart, so let him what? Let him give, not grudgingly, or of necessity. So, for God is what? God loveth a cheerful giver. Kita mo? Amen? God is a personal God. Inuulit ko yan, God is a personal God. And He also affected, He is also affected by the kind of offering na ating ibinibigay na para sa Kanya. Nakinig po ako? Amen? He also got affected. Ibig salitang yan. Magbigay ang bawat isa sa inyo. Kanino salita yan? Sa Diyos. Magbigay ang bawat lakas. Bawat sino? Bawat isa. Hindi yung mayaman lang, hindi mahirap lang. Bawat isa. Amen? Hindi yung magulang lang, hindi kati anak. Bawat isa. Ayon sa pinasya ng kanyang puso. Ito mo, galing sa puso ang gusto niya. Huwag mabigat sa loob. Anong pangalawa? O dahil sa kailangan lang. Sapagkat iniibig ng Diyos, pangalakas, ang nagbibigay ng masaya. Okay. Kaya you must give what you have. Amen? Amen? You must give what you have. Okay? Alright. Kaya nga, di ba natulog tayo, huwag mong ipangako yung wala pa sa iyo. Kung ano meron, kung yun nasa, yun bigay mo. Alright? And don't forget, hindi ka lugihan because God always gives back more than what you can give. Alright? And thirdly, God gives to you so that you can give. Talagas nga? God gives to you so that you what? Okay, you see? Nakita niyo ba kanina? Merong nagbigay ng tinapay, Jesus took it. Amen? Kinuha niya yung tinapay, then what? Ibinigay niya sa mga apostol. Amen? Ibinigay niya sa apostol sa nakalagay upang ihain sa marami. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kaya nga, bakit meron tayo? Bakit ka binibigyan ng Lord? Bakit ka binibigyan? Para maging blessing ka din sa iba. God gives to you so that you what? So that you can give. Amen? Hindi ka naman nga aasang magbigay kung wala ka natatanggap. Ano siya? Kung hindi ka nakatanggap, di ba ka magbigay? Okay? Ano siya? Pero sinong Kristiyano ang hindi nakakatanggap sa Diyos? Alright? So nakakatanggap ka, paano nakapagbigay ka? God gives to you so that you can give. In Mark chapter 8, verse number 6, nandiyan ka? Pakalas ka? Okay. Alright. At ibinigay sa kanyang mga alagad upang ihain sa kanila. Dito niya? Oh, yes. God gives to you so that you can give. Alright? At kaya I give to get. To give. So I can get to give again. Alright? And number 4 and the last, sa ating nakita, alright, yung 7 tinapay, ay ang naging kapalit ay 7 basket. And reason? Amen?
Yung 5 tinapay, ang naging kapalit naman ay 12 basket. Paliwanag ba? Amen, isa? So, amen? So, kaya walang kalugihan, walang masaya. Alright? Yes, marunong magbalik ang Panginoon. At higit pa sa binigay mo sa Kanya. Amen, isa? Amen? Kaya tandaan niyo lagi ulit, you cannot outgive God. Pakita kasi nga, you cannot outgive God. Ano sa Tagalog yan? Hindi ka kailanman malulugi sa pagbibigay sa Diyos. Alright? Hindi ka kailanman malulugi sa pagbibigay sa Diyos. Ha? Or, hindi ka pwedeng humigit sa pagbibigay mo sa Diyos. Dahil sa mas ibabalik niya ito ng higit pa sa ibinigay mo sa Kanya. Hindi mo siya kayang higitan. Amen? Hindi mo siya kayang higitan. Hindi mo siya kayang tapatan. Alam mo lang? Yung buhay mo lang, bigay niya. Hindi mo kayang mabuhay sa sarili mo lang. Amen? Amen? Kaya mo bang bumili ng sarili mong hangin? Kaya mo bumili ng sarili mong hangin? Hindi mo kaya. Kaya mo mag-produce, nakikinig ka sa kaya mo mag-produce sa sarili mo ng laway? Ayaw mo? Paano kung wala kang laway? Paano? Hindi mo kaya kumain. Magdidikit-dikit yung pinakain mo. Paliwanag ba? Hindi mo rin kayang lumulok, mamatay ka. You cannot outgive God, Christian. May mga bagay sa buhay natin, minsan nakakalimutan natin, hindi natin naipagpapasalamat. Mga bagay na hindi mo kayang bilhin ng salapi. Amen? Nakikinig sa panalangin. Ilang araw ang sakit ang dugo ko. Kahapon na yung sumini, nakita niyo hila ko yung katawan. Kasama ko sa sumini, kahit ako nakaupo lang, basta gusto ko lang makita ko yung magkasama ko. Totoo yun. At bago pumalis, sumakay ng Travis, sabi ko sa aking asawa at kay Rose, makikita ko pa kaya tapos itong bahay na ito. Sabi niya, sumakit lang ang likod, namamaalam na. Kaya na pa sinabi ko yun. So salamat po, okay na ako ngayon. Ayaw naman pa doktor, baka sabihin, pastor, meron kang cancer. Kailangan ka opera, mamatay na lang ako. I mean, yung kagalingan natin araw-araw. Amen? Yung kalakasan natin araw-araw. Nakakapag-serve pa tayo. Amen, Krista? Isa, naluha ako sa Lord kasi alam ko naman may mga member ako dito na isa, nag-pebble ko Lord. Huwag mo muna siya bunin. Totoo yun. Nag-aaral ako sa Lord. Malalakas ko sila. Nakakasama ka. Kasi, mga bagay na hindi mo kayang bilihin ng sarili. Pero Diyos ang nagbibigay sa atin. You cannot outgive God. Kaya walang kalugihan, walang sayang sa lahat ng ating ginawa sa Panginoon. Amen? Kaya lagi natin tandaan, okay? Ibig natin makita na gumagawa ang Diyos, kumikilos ang Diyos sa buhay natin, at nagiging blessing tayo sa iba. Tandaan niyo lagi, someone kailangan may magbigay sa Kanya. Amen? Katulad ng pangyayari sa Panginoon, someone had to give those 7 loaves.
Okay? Bago makagawa ang Panginoon. At yung samo na yun, ikaw yun. Amen, kaysa? Amen? Amen? At ano mang ibibigay mo sa Kanya, kukunin naman niya. Ano yun din? Kukunin naman niya. Amen? Kukunin naman niya. Okay? Upang ibigay. Ibalik din sa iyo upang ibigay mo naman sa iba. Yes, ito, and give. Sa ganun, makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sa kakaprasong ibinigay natin, higit pa ang kanyang pagbalik sa atin. Ibigay sa tayo ito ay lahat. Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Sa pagkat aming nakita, walang nasasayang